Humarap sa Office of the Ombudsman si dismissed Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Nilinaw naman ng Department of Justice na para sa mga opisyal ng DPWH na nasangkot sa anomalya sa flood control projects ang freeze order mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Pasado alas 8 ng umaga nang humarap sa opisina ng Ombudsman si dismissed Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez ngayong araw. Pinadalhan ng sabina si Hernandez bilang parte ng isinasagawang fact-finding investigation kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Kahapon ibinahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ibabalik na ng kanilang opisina sa Department of Justice ang 5 flood control cases. Ani Remulla, mas magiging mabilis ang pag-file ng kaso sa Regional Trial Court kung ang DOJ ang magtatrabaho nito, lalo pat hawak nila ang mga testigo. Tuloy-tuloy na kasi ngayon undergoing na rin PI yung iba. No? Meron na tayong undergoing PI dito. At sa mga kasong final ng DPWH. Yung 5 cases lang ng DOJ, better with them kasi yung time element mabilis. Samantala, nilinaw ng Department of Justice na walang politikong sangkot sa maanomalyang flood control projects ang na-freeze ang asset. Kasunod ito ng pahayag ng Ombudsman na nakakuha na ang AMLAC at National Bureau of Investigation ng freeze order mula sa Court of Appeals para kina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, pati na rin kay resigned Ako Bicol Representative Elizalde Co. Sa pagdinig ng 2026 budget ng ahensya sa Senado, sinabi ni Justice Undersecretary Jessie Andres na nakapaghain na ang DOJ ng request sa Anti-Money Laundering Council ukol sa mga politikong sangkot. Pero sa kasulukuyan, ang nailalabas pa lamang na freeze order ay para sa mga DPWH officials. The freeze orders have not touched politicians. I mean government officials like DPWH officials. So Are already part of the freeze order. Government officials, meaning DPWH officials, yes. Wait, But teka muna. elected officials, Yun I ang do not. sinasabi ko. Bukas Biyernes, nakatakdang pumunta ang Independent Commission on Infrastructure at DPWH sa Office of the Ombudsman para maghain ng kaso ukol sa flood control projects anomaly. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.